Sweet Dreams ang pangalan ng cruise ship. Nakabase iyon sa Sydney at sa Europe at Mediterranean ang karaniwang ports of call. Hindi nakaramdam ng paninibago si Tina kahit first time niyang sumakay sa naturang barko. As usual kasi, may mga Pinoy na crew roon. At home agad ang dalaga. Nakaisang shift lang siya bilang kitchen hand. Bumuti ang pakiramdam ng dalawang nagkasakit at kaya na uling magtrabaho. But that proved to be a blessing in disguise. Inassign si Tina na mag-duty sa poolside bar. Nasa top deck ang swimming pool at isa sa paboritong istambayan ng mga pasahero. Doon nakilala ni Tina ang mag-amang Kevin at Scott Gregory. Magaan agad ang loob ng dalaga sa mag-ama. Obvious na ganoon din ang mag-ama kay Tina. Binata si Scott, 30 anyos, gwapo, matangkad, fit and muscular, with ash blonde hair and green eyes. Investment banker ito sa Sydney branch ng isang malaking financial institution na UK-based. Ang daddy nito ay matagal ng biyudo at nag-retire na sa pamamahala sa sariling negosyo. I find it hard to believe you're Asian, sabi ni Scott sa kanya. How come? Tanong ni Tina. She was behind the bar. Si Scott ay nakaupo sa bar stool at umiinom ng pineapple juice. Anito. Your skin so smooth and fair. Your hair's luxuriously healthy. Your eyes aren't chinky, but more roundish. And your cheeks, reddish and tempting. You look as if you're from Mediterranean. And girls from that part of the world are truly, truly pretty. Nag-blush si Tina sa sobrang papuring iyon. Noon nahagip ni Scott ng tingin ang daddy nito. Paahon na sa swimming pool. Kasing katawan nito ang binata, bagaman syempre halatang may edad na ito with his sagging muscles. He was in his early 60s, pero di naman halata. Your dad looks still fit despite his age, sabi ni Tina nang makita niyang nakamasid si Scott sa daddy nito. Do you think he's handsome? Tanong ni Scott. Tumawa si Tina. Sabi, he looks all right. He's been a widower for the past 20 years. Tumingin si Scott sa dalaga. At patuloy nito. He didn't want to remarry because he wanted to give me all his care and attention. Best dad in the world, my dad. Natouch si Tina sa sinabi ni Scott. Halata kung gaano nito kamahal ang ama. Lumapit sa poolside bar ang matanda. Ngumiti kapag karaka kay Tina. And how are you this morning, Tina? Anito, you're looking good. Thank you, sir, sabi ni Tina. Call me Kevin, Tina, please. Okay, if you wish, sagot ng dalaga. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagkindat ni Scott. Ibig sabihin, pagbigyan niya ang daddy nito. And what will you have, sir? I mean, Kevin? Tanong ni Tina. I'll have an orange juice, my dear, served with your usual sweet smile. Anito sa dalaga. Sandali pang nakipagkwentuhan si Scott
Bago maya-may nagpaalam ito sa ama at kay Tina. Pupunta raw muna ito sa communications room ng barko para mag-check kung dumating na ang hinihintay nitong mensahe mula sa UK. "Please look after my dad, Tina," sabi ni Scott sa dalaga. "Consider it done," masiglang tugon ng dalaga. At umistambay sa poolside bar ang matanda hanggang sa matapos ang shift ni Tina. Libang na libang ang huli dahil marami itong kwentong katatawanan. Napansin lang niya ang oras nang heto't dumating na ang kahalili niyang bartender. Inulan ng tukso si Tina mula sa mga samahang crew dahil doon. Sabi ng isa, "Uy, 2 days in a row ka nang nililigawan ng mag-ama, ha?" Nasa mess hall sila noon, naghahapunan. "Sasagutin mo ba bago sila dumaong bukas?" tanong ng isa pa. Nakisakay naman ng dalaga. Aniya, "Oo ba? Ang problema lang, di ko alam kung sino sa kanila ang may gusto sa akin. Yun bang ama o yung anak?" "Sino ba ang mas type mo?" tanong ng isa. "Siyempre," taas kilay na sagot ni Tina, "yung anak." Humagik-hik ang isa pa, si Venus, ang gay na bartender sa kasino ng barko. Nakisali ito sa kanila sa mess hall para makipagtsikahan. "Pwede rin kahit yung ama, di ba?" sabi ni Venus. "Sobra ka naman, hoy," sabi ni Tina, nakasimangot. "Ang tandanan yun. Ang alam ko, he's turning 62 nitong darating na Sabado." Uy, lalong inulan si Tina ng tukso. "At alam mo pati birthday ni Sir Kevin, ha?" Sumingit uli si Venus. Nito, "Kahit turning 62 na yun, parang 10 years younger naman." "Di mo ba napansin, Tina, pag nagsiswimming yun? Ha, walang pot belly. Alert kung kumilos. Hindi hinihingal kahit dire-diretso ang daily 20 lengths na nilalangoy niya." "At paano mo napansin ang itsura ni Kevin?" tanong ni Tina. "Di ba sa kasino ang duty mo?" Tumawa si Venus. Kumislap ang pilyang mga mata. Sabi, "Minsan ina-assign din ako sa poolside bar. At saka ilang beses sa isang taon pag nag-cruise siyang mag-ama. Regular silang pasahero dito sa Sweet Dreams. Kaya pansin na pansin ko ang physique ng old man ni Scott. Ako pa, ba?" Umingos pa ito at pinalantik ang mga daliri. Bago bumaling uli kay Tina at sabi, "By the way, kaming lahat dito, Sir Kevin ang tawag sa kanya. Ikaw, Kevin lang. What does that prove? Na siya talaga ang type mo, Tina, at hindi si Scott. Di ba?" Kinurot ng mariin ni Tina ang salbahing kasamahan. Ang lakas ng tawanan nila. Pinagtinginan tuloy sila ng ibang crew na hindi Asians. Sa loob-loob ng mga iyon, kahit yata saan magkasama-sama ang mga Pilipino, saksakan ng saya at daldal. Nang kumalma na uli ang grupo sa masayang tuksuhan, sumeryoso si Venus. "Ang payo ko lang sa'yo, Tina, basta nag-propose ang kahit sino sa mag-ama, sunggaban mo agad. Huwag mong pakawalan ng swerte. Kung hindi, baka magtampo yun at hindi na muling maligaw sa landas mo."
Hamo Venus, pabirong sagot ni Tina. Oo agad ang isasagot ko pag nag-propose ang kahit sino kina Scott o Kevin. At promise ko sa'yo, ikaw ang gagawin kong maid of honor sa kasal namin. Muli, sumambulat ang malakas na tawanan sa mess hall. Napailing na lang ang mga crew na hindi Pinoy. Sa loob-loob ng mga iyon, crazy yata talaga ang mga ito. Dear heart, yung binitiwan kong promise kay Venus, wala talaga yun. Siseryosohin ko ba yung tuksohan na yun? Panglibang lang ang ganong klase ng usapan naming mga crew sa barko. Pero malay ko ba, dear heart, na bago dumaong ang sweet dreams sa Sydney, kukornerin ako ni Scott pagtapos ng duty ko sa poolside bar para sabihing kumbidado ako sa birthday ng daddy niya. At may seryoso raw siyang proposition para sa akin. Ang arrangement para sa pagbabalik ni Tina sa Osaka ay ang magstay muna siya sa nakadaong na sweet dreams ng 2 araw. On the 3rd day, darating sa Sydney Harbor ang Blue Moon. Lilipat na roon si Tina, magtatrabaho bilang kitchen assistant for the rest of its voyage sa Pacific at saka babalik sa Japan. Kabang-kaba si Tina sa sinabi ni Scott at gustong-gusto niyang oohan ang dinner invitation nito sa birthday ng ama. Pero may malaki siyang problema. Aniya, I cannot leave the ship. I won't dare step on Australian soil. Nagtaka si Scott. Sabi, why? All the other crew are allowed shore leave, aren't they? This ship is docked in here for nearly a week. Inesplika ni Tina na hihintayin lang niya ang pagdating ng Blue Moon. That gives you over 2 days here in Sydney. Nakangiti nang sabi ni Scott. My dad's birthday is tomorrow, so no problem. I'll pick you up tomorrow, anytime. Umiling si Tina. First time siyang nakadama ng ganoong klaseng frustration. Gustong-gusto niyang umuo at marinig kung ano man ang ipropose ni Scott. Pero may matindingang problema. Nahalata iyon ng binata. Sabi, come on, you can tell me your problem. I may be able to help you. It's about my documents, simulang sabi ni Tina. My seaman's book. Ibinitin na lang ni Tina ang kasunod yun. Paano ba sasabihin ng dalaga na binalaan siya ni Jenny na huwag munang kumuha ng shore leave sa Sydney? May nagtip daw sa mga autoridad sa harbor na ang ibang crew ng mga dumadaong doon ay peke ang mga dokumento. Trust me, Tina, sabi ni Scott. Tell me your problem. Hindi makatingin si Tina ng tuwid kay Scott. Aniya, my papers okay? They're, irregular. I can ask for shore leave, no problem. The trouble is that if some authorities at the harbor gate give my documents a thorough scrutiny, I'll be in deep shit. Ilang saglit na hindi umimik ang binata. Nasakyan niya ang problema ng dalaga. Pero maya-maya ay may inoffer itong solusyon. Honest Scott, get off the ship with my dad and I. If your documents are challenged at the harbor gate, leave the problem to us.
We will help you and protect you. Sa halip na matuwa ay nagtaka pa si Tina. Tanong niya, "Why will you do that for me? You have just met me." Ngumiti si Scott, makahulugan. "I think you need to hear first what my proposition is, Tina." Nai-arrange ni Scott sa opisyal ng barko na ma-issuehan si Tina ng shore leave noon din. Kaya pagbaba sa cruise ship ng mag-ama, kasama na nila ang dalaga. At siguro'y sinuswerte na nga siya. Bahagyang sinulyapan sa harbor gate ang ipinakita niyang mga ID at documents. After less than 2 hours, ipinresenta naman ni Scott ang proposition niya kay Tina. And that was the biggest shocker of my life, dear heart. Hindi ko makakalimutan ang mga sandaling iyon. At siguro, ikaw man, dear heart, hindi mo rin agad makakalimutan ang bahaging ito ng aking love confession. Ano nga kaya ang proposition na ihahain ni Scott para kay Tina? Take note, proposition at hindi proposal. Ang laking kaibahan yon. At kung ako ay na-shock sa confession na ito, I'm sure you will also be shocked. Malapit nang magtapos ang love confession na ito. Abangan.